Ang dami-daming kayamanan na inaalok ng mundo, mga magagarang kotse, malalaking bahay, at matatagumpay na karera. Napakadaling matukso, maakit tayo sa pangako ng kaligayahang dala nila. Pero ano ang mangyayari kapag ang mga bagay na ito ang naghari sa ating mga puso? Paano kung mas bigyan natin sila ng halaga kaysa sa Diyos? Dito natin kailangang pag-usapan ang idolatria. Maaring hindi natin ito madalas gamitin, pero mahalaga itong konsepto sa buhay natin. Dahil ang idolatria ay hindi lang tungkol sa pagsamba sa mga rebulto. Tungkol ito sa anumang bagay na inilalagay natin sa unahan ng Diyos sa ating buhay. Ano ang idolatria? Simple lang. Ito ang pagbibigay ng ating pagsamba sa ibang bagay maliban sa nag-iisang tunay na Diyos. Maaring naisip natin ang mga sinaunang sibilisasyon na sumasamba sa mga rebulto. Pero higit pa doon ang idolatria. Nasa puso ito. Anumang bagay ay maaring maging idolo. Maaring maging idolo ang pera. Maaring maging idolo ang kapangyarihan. Kahit ang mga mabubuting bagay tulad ng pamilya o trabaho ay maaring maging idolo kung unahin natin sila kaysa sa Diyos. Kapag mas pinili natin ang mga bagay na ito kaysa sa ating relasyon sa Diyos, nahuhulog tayo sa idolatria. Ang kwento ng ginintuang guya sa aklat ng Exodus ay isang malinaw na halimbawa ng idolatria. Sa gitna ng kanilang paglakbay sa disyerto, ang mga Israelita ay naharap sa isang malaking pagsubok ng pananampalataya. Habang si Moises ay nasa bundok Sinai upang tanggapin ang mga batas ng Diyos, ang mga tao ay naiwan sa ibaba, nag-aalala at naguguluhan. Habang tinatanggap ni Moises ang mga batas ng Diyos sa bundok Sinai, ang mga Israelita ay nagsimulang magduda at mawala ng tiwala. Ang kanilang pag-aalinlangan ay nagbunga ng isang desisyon na maghahanap ng ibang bagay na kanilang masasandalan. Ang mga Israelita na naliligaw at nainip ay gumawa ng ginintuang guya para sambahin. Sa kanilang pagnanais na magkaroon ng isang bagay na konkretong masasamba, kanilang nilikha ang guya mula sa kanilang mga alahas at ginto. Tinalikuran nila ang Diyos na hindi nakikita at hinarap ang isang bagay na nahahawakan. Ang ginintuang giya ay naging simbolo ng kanilang pagtalikod sa pananampalataya at pagyakap sa material na bagay. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito ang sarili nating kahinaan bilang tao. Sa bawat panahon, ang tao ay nahaharap sa mga tukso at pagsubok na maaring maglayo sa kanya sa tunay na pananampalataya. Madali tayong maakit sa nakikita sa mga bagay na nangangako ng agarang kasiyahan. Ang mga material na bagay at ang mga pangako ng mabilis na kaligayahan ay nagiging hadlang sa ating espiritual na pag-unlad. Nakakalimutan natin ang katapatan ng Diyos at pinipiling umasa sa mga bagay na nakikita at kontrolado natin. Ang ating pagnanais na magkaroon ng kontrol at katiyakan ay nagiging sanhi ng ating paglayo sa Diyos. Ito ang panganib ng idolatria. Ang pagsamba sa mga bagay na gawa ng tao ay nagdudulot ng pagkasira ng ating relasyon sa Diyos. Ang kwento ng ginintuang guya ay isang paalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa mga bagay na nakikita kundi sa tiwala at pananalig sa Diyos na hindi nakikita. Hindi laging halata ang idolatria. Sa ating modernong mundo, maraming anyo ito na hindi natin agad napapansin. Maaring hindi tayo literal na yumuyuko sa mga rebulto, ngunit may mga bagay na nagiging sentro ng ating buhay. Pero maaari tayong mahuli sa mga hindi halatang uri ng idolatria. Ang ating mga gadgets, halimbawa, ay maaring maging sentro ng ating atensyon. Maaring iniidolo natin ang ating mga karera, laging nagsusumikap para sa susunod na promosyon at napapabayaan ang ating mga pamilya. Ang tagumpay sa trabaho ay mahalaga, ngunit hindi dapat ito ang maging tanging layunin ng ating buhay. Sa ating pagsusumikap, minsan ay nakakalimutan natin ang mga mahal sa buhay at ang ating relasyon sa Diyos. Ang ating spiritual na buhay ay dapat bigyan ng halaga sapagkat ito ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa ating pag-iral. Maaring inidolo natin ang mga material na bagay, laging naghahangad ng mas marami, hindi kontento sa kung anong mayroon tayo. Ang pagnanais ng mga bagong bagay ay hindi masama, ngunit kapag ito na ang nagiging sentro ng ating buhay, ito ay nagiging idolatria. Hindi kontento sa kung anong mayroon tayo, patuloy tayong naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na material. Maari pa nga nating idolo ang mga relasyon na naglalagay ng hindi matotohanang mga inaasahan sa iba para mapunan tayo. Ang mga relasyon ay mahalaga, ngunit hindi dapat natin asahan na ang ibang tao ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan.
Ito ang lahat ng uri ng idolatria na maaaring gumapang sa ating buhay. Ang pagkilala sa mga ito ay unang hakbang upang mapanatili ang tamang balanse at tunay na kaligayahan. Sa mabilis na takbo ng mundo ngayon, madalas nating iniidolo ang tagumpay. Ang bawat araw ay tila isang karera, isang walang katapusang paghabol sa mga pangarap at ambisyon. Binubomba tayo ng mga mensahe na nagsasabing kailangan nating maggamit ng mas marami, kumita ng mas malaki, at maging mas mahusay. Ang mga billboard, social media, at mga patalastas ay patuloy na nagpapaalala sa atin na ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng ating ari-arian at sa taas ng ating posisyon sa lipunan. Ang patuloy na paghahangad na ito ng tagumpay ay madaling maging isang idolo. Marami sa atin ang nagiging alipin ng ating mga ambisyon na hindi na napapansin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang pag-akyat sa tuktok ng tagumpay ay madalas na nag-iiwan sa atin ng pagod at walang sigla. Itinatali natin ang ating halaga sa ating mga nakakamit. Ang ating pagkakakilanlan ay nagiging nakasalalay sa mga titulo at parangal na ating natatamo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, bakit tila may kulang pa rin? At ang ating kaligayahan sa ating mga tagumpay. Ang mga sandali ng tagumpay ay madalas na nagdudulot ng pansamantalang kasiyahan, ngunit pagkatapos ng mga pagdiriwang, ang kalungkutan at kawalan ng saysay ay bumabalik. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi matatagpuan sa mga makamundong tagumpay. Ang mga material na bagay at mga titulo ay hindi makakapuno sa ating mga puso. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nakasalalay sa mga bagay na pansamantala. Ito ay matatagpuan sa ating relasyon sa Diyos. Ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa Kanya ay nagbibigay ng tunay na kahulugan at layunin sa ating buhay. Sa Kanya, natutuklasan natin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapag inuna natin ang Diyos, nagbabago ang ating mga prioridad. Ang mga bagay na dati nating pinahahalagahan ay nawawala ng halaga, at ang mga bagay na tunay na mahalaga ay nagiging sentro ng ating buhay. Ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ay nagdudulot ng kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Nakakasumpong tayo ng kagalakan sa paglilingkod sa Kanya at sa iba. Ang pagtulong sa kapwa at ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay nagbibigay ng malalim na kasiyahan at layunin. Ang mga simpleng gawa ng kabutihan ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa ating mga puso. Nakakasumpong tayo ng kasiyahan sa Kanyang pag-ibig at biyaya. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Sa Kanyang biyaya, natutuklasan natin ang kahulugan ng tunay na tagumpay at kaligayahan. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay isang selosong Diyos. Hindi ito nangangahulugan na siya ay insecure. Nangahulugan ito na mahal niya tayo at nais niya ang ating buong pusong debosyon. Kapag pinili nating unahin ang ibang bagay kaysa sa Kanya, nasasaktan siya. Ang idolatria ay may mga bunga. Inihihiwalay tayo nito sa Diyos. Dinadala tayo nito sa landas ng kawalan at hindi pagkasiya. Maaari nitong sirain ang ating mga relasyon, kalusugan, at kapayapaan. Ang magandang balita ay nag-aalok ang Diyos ng paraan para makalaya sa idolatria. Nag-aalok siya ng kapatawaran at pagbabalik loob. Tinatawag niya tayong talikuran ng mga huwad na Diyos at bumaling sa Kanya, ang nag-iisang tunay na pinagmumulan ng buhay at kaganapan. Kapag isinuko natin ang ating mga puso sa Diyos, pinupuno niya tayo ng Kanyang pag-ibig at kagalakan. Binibigyan niya tayo ng lakas na labanan ng tukso at mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Ginagabayan niya tayo sa landas patungo sa tunay na kaganapan. Paano natin babantayan ang ating mga puso laban sa idolatria? Kailangan tayong maging mapagbantay. Kailangan nating suriin ang ating buhay at tukuyin ang anumang bagay na maaring pumalit sa lugar ng Diyos. Kailangan nating tanungin ang ating sarili, ano ang madalas kong iniisip? Ano ang inuuna ko sa buhay? Maari tayong pumili na gumugol ng oras sa Diyos araw-araw, magbasa ng Kanyang salita, at makipag-usap sa Kanya sa panalangin. Maari nating palibutan ang ating sarili ng mga taong maghihikayat sa atin, sa ating pananampalataya. Ang pagpili na unahin ang Diyos sa ating buhay ay isang araw-araw na desisyon. Ito ay desisyon na mahalin siya higit sa lahat. Desisyon na hanapin ang Kanyang kalooban sa lahat ng ating ginagawa. Hindi ito laging madali, ngunit ito ay palaging sulit. Kapag pinili natin ang Diyos, pinipili natin ang buhay, pinipili natin ang kagalakan.
Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.